Good morning! Well, morning ngayon. And as I'm filming this Saturday, so medyo bagong gising. Naririnig niyo naman siguro sa boses ko. Pero today, we're going to the Sydney Botanical or Royal Sydney Botanical Gardens, Chos. Kasi naisip ko, spring ngayon, namumulaklak na siguro ang mga bulaklak at gusto kong mag-macro photography. So that is one of my favorite genres. Genre nga ba ang tawag doon ng photography? Yon, tsaka landscape. So, naisip ko, I'm gonna go today. Medyo makulimlim, perfect siya, hindi masyadong magiging stark yung photos dahil yung lighting natin ay magiging okay. So, hopefully it's gonna be a good day. So, yeah. Parang wala naman akong kailangan pang ibang sabihin. So, tara. Okay, so maglalakad tayo papunta sa Royal Botanical Gardens. Makita niyo naman, hindi masyadong crowded. Well, hindi pa crowded tong lagay na to. Kasi for most people, it's still early. 7:35 pa lang ng umaga. Pero sa akin, tanghali na to para sa macro photography. Baka tapos nang mangolekta ng nectar yung mga bees. But ito yung view ng nilalakaran ko almost every day. And so if I turn to this side, kita nyo on that far left, yung tower na yon ay ang Crown. It's supposed to be a casino pero parang wala pa yata yung kanilang casino license. And then dito sa harapan, yung may nakalagay na Westfield, that's Sydney Tower Eye. Itong W Hotel na to ay bubuksan pa lang. October 12 yata. And then, dyan yung International Convention Center ng Sydney, katabi ng Sofitel. At itong bridge na binabagtas natin ay ang Piermont Bridge. You'll also see from here, yung mga nakikita nyong malalaking barko, tankers, ano bang tawag dyan sa mga yan. Kasi, ayan yung Australian National Maritime Museum. Okay, and then across that is yung wildlife, Madame Tussauds, tsaka sea life. And yung area na yan ng mga malalaking building, ang tawag dyan ay Barangaroo. Okay. So, let's keep walking. Okay, so kitang-kita na dito yung Sydney Tower Eye. And merong restaurant sa taas niyan. So, and it's a revolving restaurant. So, actually, okay siyang puntahan if you want to see 360 views or 360 degree views of Sydney. As in, umiikot siya, or yung floor, umiikot. And buffet siya, so sulit naman siya kahit medyo mahal. Pero kung makakakuha kayo ng mga coupon deals, mas okay yun. Hindi ganon ka ganda yung selection ng pagkain, I have to say. Pero sulit pa rin siya for the view that you get and for the amount of food that you can eat. Pero kailangan gutom ka para masulit mo siya.
Magandang vantage point ang Royal Botanical Gardens para makita nyo in its full glory habang may dumadaang mga tao ang Sydney Opera House at sa likod nun ay ang Harbour Bridge. Yan. May papansin nyo maraming nagja-jogging dito kasi meron namang mga paths for that. Bawal ang mga bike at scooter dito, puro mga ano lang, kailangan lakad lang, paa lang, paa. From here, maganda din ang view ng skyline. Kita nyo. Actually, kapag ka New Year, bubukas sila dito ng ticketed viewing point for the fireworks. Kasi dyan sa Harbour Bridge, pa-fireworks display for the city of Sydney. Napakaganda nitong lugar na to. It's one of my favorite places dito sa Sydney. Okay, so I think it's time for me to walk back at maghanap ng makakain at maaalmusal. Up this little hill, maganda rin yung vantage point. Merong clearing dyan that gives you a direct view of the Opera House and the Harbour Bridge. Madalas yata ang nakikita nyo lang ay yung side view niya. Ito yung itsura niya sa harapan. So, maraming steps. And then, ganyan siya. Hindi siya masyadong maganda actually sa harapan. Unlike yung side view niya. Sa taas ng mga hagdan na to, right up there, ay maganda rin yung vantage point kung kumukuha kayo ng mga pictures. And ayan na ang Harbour Bridge, and there's a plane flying over, isang seaplane. Ayan. Ayan, nasa bahay na ako. Hindi na ako nag-almusal sa labas. Kasi, nakita nyo naman yung menu, diba? Tiningnan ko. At hindi maatim ng aking sikmura na kumain ng $25 na omelette. Meron naman kaming bacon at itlog dito sa bahay. Kaya kong gawin yon. So, sabi ko, di na ako magbe-breakfast sa labas. Kape. Actually, hindi kape. Iced almond chai latte na napakaliit, gaganyan lang. Alam niyo magkano yun? $7. Lalagay ko sa screen kung ano ang conversion rate today, ha? Para makita nyo kung magkano siya in peso. Diyos ko. Kaya, naisip ko, hindi. Ito yung mga pagkakataon na talagang sasabihin mo sa sarili mong may pagkain tayo sa bahay. Kaya umuwi na lang ako. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to at nakita nyo ang iba-ibang aspeto ng buhay dito sa Australia. Pero isang aspeto lang naman ang pinakita ko. Anong pinagsasabi ko? Anyways, hanggang sa susunod na video, kung nagustuhan nyo tong video na to, sana mag-thumbs up kayo, i-like nyo na rin at mag-subscribe if you haven't already.